Hey guys, welcome to another episode of Tantang's Tagalog Toy Reviews. Episode number 138 na. The Malamig Giniginawa Edition. Malamig. Since naman ganito panahon, January, malamig ang panahon. Okay, sige. Episode na to ay hatid sa inyo ng Tapsi at iba pa. Mikey's Burger House, Lamuan Branch, Sweet Infusions, Humble Oven by Anna, at Frost Chalk Toys, at The Geek Portal PH. Hello. At episode natin ngayon ay nakuha ko to kay Sir Van ng Desire Collectibles. Hello kay Sir Van. Ano to? Back in box na siya. Ito, point yung. Hello nga pala kay Tito Kat and Company. Tito Kat, si Best Friend Doc, at yung si Insan ng Chloe's Cheesecake, Insan Juman, saka si Insan Darlene at si Chloe, Tito Behe din and family, si Ma'am April at si Pia. Oy, Commando Spawn. Sabi ko sa inyo, back in box na to, so hindi siya brand new. Wala naman kaso. Oy, Tito Jeff. Hello kay Tito Jeff at sa kanya makukulit na pamangkin. Sino Akinsi. Hello. Ayan. Sir Lion din. Hello. Sir Virgil. Sir Mark Chua. Hello. At si kabi-birthday lang. Si birthday boy Boss Nico Trocino. Mortal Kombat 11. Commando Spawn. So, question lang guys, since hindi naman ako mahilig sa Mortal Kombat. Si Scorpio na bang poster boy ng Mortal Kombat niya? Hindi ko na sure. Hello nga din kay Sir Andrew Mikua. Okay, so wala na yung stand niya. Okay lang. Yung stand na habol ko. So, hindi tinanggal ni Sir Van yung flame effects. Itong flame effects nito, almost kapareho ng texture ni pangalan nito, ni Green Lantern na vampire, si Hal Jordan. So, yun. Almost. Siguro gawa tayo ng comparison. So, need to point out na hindi nila tinipid to kasi magkaiba yung mold nila. So, hindi lang siya duplicate. So, ayan. Hello kay Tito Kat. Si Tito Kat na fan ni Commando, ni Spawn. Kasi Sir Lion. Actually, hindi ako fan ni Spawn. Hello kay Tito Garin Company. Hello nga din kay sa utol pa. Sa mga utol ko din. Si Isabella at si Gory. Mga kamag-anak ko dyan sa US. Hello. So, hindi ako Spawn collector. Pero, ano yan? Maganda kasi itong si Commando Spawn. Madaming ito. May glue. Okay lang. Ano kaso? Ayan siya. Ayan. Ngayon lang ako nakapag-toy review ulit kasi maganda yung lighting. Ayan siya. Nakakatuwa lang siya kasi meron siyang ganito. Yung parang ano tawag dito? Call of Duty. So, para sa mga nakakalam, yung basic coloring ni Spawn ay black, white, dirty white. Yung green eyes niya, siya nagpauso niyan. Original character ni Todd McFarlane. At yung maroon. At sangkaterbang spikes. At ito, yan, pauso ni Todd McFarlane yan. Yan, mga ganyan. Yan, yung hindi sila pareho. Ito, hindi pala pareho. Yan. Sa sandamukal na bungo. Okay. Sukatin natin. Si Commando Spawn ay 7.5 inches at the highest dito. 7.5 inches. Dapat pambira. Pag tinabi mo siya kay
Nightfall Batman. Almost same. At tinabi mo siya kay Heath Ledger na Joker. Heath Ledger Joker. Almost the same. Almost the same. Almost the same height. Okay. Tapos, pag itinabi mo naman siya kay Killer Croc na naidadiretso natin, iba talaga ang mga megafigs. Oh, kitang-kita yung size difference. Kaya natutuwa ako sa mga megafig. Shout out sa mga nakatransak ko. Ay, kay Sir Ces Gopela and TJ Sunday, shout out nga pala sa inyo. Okay, articulation naman tayo. Hindi, actually, try natin to. Oh, articulation tayo. Okay. Alam ko nagaganyan yun eh. Yun yung purpose yun. As far as I know. Lux. May English? Ito nga ito. Alam ko ganyan yan eh. Yan. Alam ko ganyan yan eh. Tapos ito ay yan. Articulation tayo. So, kaya naintindihan ko ng Mortal Kombat 4 kasi nga naging character din to si ano dun. Yung sino na nilalagay nila dun, Ninja Turtles, DC, Marvel DC yan. Ang kanyang articulation, ang tingala ay hindi masyado. Ang yuko ay hanggang dun lang dahil dito sa design nito. Need to point out, maganda yung pagkakagawa sa mata. Meron siyang supposedly butterfly joint. Naikot siya ng 360 pataas ng ganun. Actually, although medyo loose siya, hindi naman brand new kasi to. Okay naman eh. Magkakaalaman lang pag nilagyan ko ng weapon to. Which is what I intend to do. Iyon. Hindi siya maganda. Ayun lang. Kasi masagwa. Ito. Same. Okay. Hati ang pakiramdam kasi masagwa siya. Okay. Mati 360 to. Taas. Ito hindi natatanggal. As in place lang siya. Yun. Kick. Mas okay ito kung ikukumpara mo dito sa part na to. Naiikot. Meron konting side to side. Yan yung ganun. Meron din sa toe. Dito, surprisingly, meron din. Yung mga dikit-dikit pa sa band. Yan. Tapos meron din ganun. Cape. Yun lang. Uneventful, wala. Yung back niya okay lang. At ang cape niya, maganda yung hindi leathery yung texture niya. Hindi kumpara yung kay Superman. Iba yung kay Superman kasi, yung Superman na hash. So, yun. So, kaya ako to binili ay para i-customize. Lagyan ko na sa damukan na weapons. Yan. So, baka ito lang magiging spawn ko. Not too sure doon sa ninja spawn. Yung tinatarget kong medieval spawn. But, tagal-tagal pa yan. Alright guys, yun ang ating toy review. Oy, what could make this figure better? Ito, kung magagawa nila ng paraan to. That's one. In general naman kasi okay.
Masasabi ko lang, alternate hands, nakasapak na hands, nakaturo na hands. But yung ginawa nila kay Joker. At syempre, dahil commando spawn siya, ang nakuha lang natin syempre, retail price to. Ang nakuha lang natin ito. So, kung commando spawn ka, one would expect na sandamo ka lang baril mo. Syempre, alam mo naman, negosyo yan. So, yun ang masasabi ko. Rate ng figure, either 6 or 7. 7 at most. Pero kung spawn collector ka, yan. Kasi ito magaling talaga yung paint job niya, saka yung yung mukha na yan. Alright guys, maraming salamat sa inyo patuloy na pagla-like, share, and subscribe. Support. Pag may mga kalala kayong mahilig sa mga toy reviews, mga collector din, share nyo yung makatulong naman sa channel ko, and please click the notification pag sa mga new content. Okay? Once again, ito yung Homeboy Squad. Bye-bye!